Alleluia, Alleluia. Kayong mabibigat ang pasan, ay kay Jesus maglapitan, upang kayo'y masiyahan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus at sa kaniyang paglakad, nakita niya ang isang taong ang pangalay Mateo. Nakaupo ito sa paningilan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Mateo at sumunod sa kanya. Nang si Jesus at ang kaniyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikano at mga makasalanan at sila'y magkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kaniyang mga alagad, "Bakit sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan ang inyong guro?" Narinig ito ni Jesus at siya ang sumagot, "Ang mga may sakit ang nangangailangan ng manggagamot, hindi ang mga walang sakit. Humayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain, sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Pakibati po muna ang inyong mga katabi ng magandang umaga. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Unang Biyernes ng buwan ng Hulyo, araw ng ating debosyon, araw ni Jesus Nazareno. Kaya nga tunay ngang tayo ay nagagalak sa araw na ito sa napakaraming mga biyaya na ating natatanggap sa araw-araw ng ating buhay. Narinig po natin sa ating ebanghelyo sa araw na ito ang pagtawag kay San Mateo, isang mangungulekta ng buwis. Siya ay isa sa mga naging apostol ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Alam po ninyo, sa kapanahunan ng ating Panginoon, ang mga publikano o nangungulekta ng mga buwis ay itinuturing ng lipunan na mandaraya at traidor. Bakit mandaraya? Sapagkat mahilig silang kumuha
ng pera o salapi mula sa kanilang kapwa Hudyo. At traidor naman sapagkat sila ay nagtatrabaho sa ilalim ng mga Romano. Kung si San Mateo ay isang publikano at itinuturing ng lipunan na makasalanan, ang tanong, bakit siya napiling maging apostol ni Jesus Nazareno? Simple lamang po ang sagot. Ipinahayag din sa ating ebanghelyo. Dahil ang pagmamahal ni Jesus Nazareno ay para sa lahat. Uulitin ko po, ang pagmamahal ni Jesus Nazareno ay para sa lahat. Hindi lamang po para sa mabubuti at mga banal ang minamahal at kinakalinga ng Diyos. Kung hindi, pati makasalanan minamahal ng Diyos. Espesyal sa puso ng Diyos ang isang makasalanan na nagsisisi. Nais ko pong liwanagin, hindi nais ng Diyos ang kasalanan. Mahal niya ang makasalanan bilang tao, bilang kaniyang anak. Kaya naman, ang kaniyang pagmamahal ay hindi mauubos sa kabila ng pagiging makasalanan ng tao. Uulitin ko po, maliwanag, hindi nais ng Diyos ang kasalanan. Minamahal niya ang isang taong makasalanan bilang kaniyang anak. Ibig sabihin nito na ang Diyos sa kaniyang pagmamahal ay inaasahan tayo na magbalik loob. Araw-araw, binibigyan niya tayo ng pagkakataon na magbago. Araw-araw, binibigyan niya tayo ng pagkakataon na magsisi at tuwirin ang ating pamumuhay. Kaya nga narinig natin sa ating ebanghelyo ang mismong paanyaya ni Jesus Nazareno. Sumunod ka sa akin. Ang pagsunod sa Diyos, unang-una, nangangailangan ng pagbabalik loob. Mahihirapan tayo na sumunod sa kalooban ng Diyos malibang pagsisihan muna natin ng buong puso ang ating mga pagkukulang at mga kasalanan. Kaya nga, hindi madaling sumunod sa kalooban ng Diyos. Mahirap ito, pero ito ay posible at makakayanan natin ito sapagkat ang Espiritu Santo ay patuloy nagagabay at tatanglaw sa ating landas tungo sa tunay na pagbabago at kabanalan. Kaya nga mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, makikita natin na ang habag at pagmamahal ng Diyos hindi lamang para sa mga banal, kung hindi lalong higit sa mga makasalanan. Di po ba't sinabi ni Jesus Nazareno na naparito siya, pumasok siya sa ating kasaysayan, hindi upang tawagin ang mga banal, kung hindi upang tawagin ang mga makasalanan, upang ang mga makasalanan ay magsisi at magbalik loob sa Diyos. Kaya nga, anumang estado ng ating buhay, nais ng Diyos sa sandaling ito, tayo ay magbalik loob. Kung ipapaabot natin ang ating kamay sa ating Panginoon, lalong-lalo na
ang ating hangarin na magbalik loob. Tunay ngang tayong lahat tatanggapin ng ating Panginoon. Walang kasalanan ang hindi niya kayang patawarin sa isang taong buong puso na nagsisisi at nagbabalik loob. Uulitin ko po sapagkat ito'y napakahalaga. Walang kasalanan ang hindi kayang patawarin ni Jesus Nazareno sa isang taong buong pusong nagsisisi at nagbabalik loob. Kaya nga tulad ni San Mateo na isang makasalanan, subalit sumunod sa kalooban ng Diyos, tayo rin po ay inaanyayahan at binibigyan ng pagkakataon upang sumunod, magbagong buhay at maglingkod sa ating Diyos. Nawa, hindi masayang ang pagkakataon na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon upang sumunod sa Kanyang kalooban. Sumunod tayo kay Jesus Nazareno at tiyak yon, hindi tayo mabibigo. Sumunod tayo kay Jesus Nazareno. Tiyak yon, ihahanda niya ang ating lalakaran at dadaanan. Tiyak yon, tayong lahat magkakamit ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.